Huwag kayong mabahala. Ako ito at may dala akong bago ninyong kaibigan. Alam kong natakot ka, pero huwag kang mag-alala. Nasa mabuti kang kalagayan. Siya nga pala. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Anong nangyayari sa akin? Nakapagsalita ako! Ramdam sa kapaligiran, tinig ng puso ko, mga kamangha-manghang kaganapan. Ito ng sandali, ito na ang hudyat ng himala. Ito ng panahong hinihintay natin, napapanahon na pagdiriwang. Hiwaga nito'y babaguhin ka, o ang hiwaga ng Pasko. Mahal ng Diyos ang sanlibutan, Kanyang ibinigay tanging alay. Ginawa Niya para sa lahat, purihin ang Diyos at ating awitan Siya. Magsipagsamba, ito ng panahong hinihintay natin, napapanahon na pagdiriwang. Hiwaga nito'y babaguhin ka, o ang hiwaga ng Pasko. Mahal ng Diyos ang sanlibutan, Kanyang ibinigay tanging alay. Ginawa Niya para sa lahat, purihin ang Diyos at ating awitan Siya. Magsipagsamba, ito ng panahong hinihintay natin, napapanahon na pagdiriwang. Hiwaga nito'y babaguhin ka, o kay hiwagang Pasko. Hiwaga ng Pasko, mahiwagang gabi, Pasko. Lahat makinig! Hindi tayo pwede nakatayo lamang dito ng magdamag. Wala na tayong sapat na oras. Kunin mo na ang mga dayami. Ngayon din, Ronnie. Gabi! Alam ko ang gagawin ko. Tutulungan ka pa rin ni Pinky. Wala ka bang nakakalimutan? Ano yun? Hello? Ay, siya nga pala. Nakalimutan ko may bisita tayo. Pasensya ka na, munting tupa. Ako si Muna. Anong pangalan mo? Hindi ko alam eh. Hindi mo alam? Paano yun? Lahat tayo ay may pangalan. Ako nga pala si Gabby Goat. At ako naman si Pinky Pig. At ako naman, si Rodney Rooster. Ano naman ang tawag sa'yo? Wala yata akong pangalan eh.
Hindi pa nga ako natatawag sa kahit na anong pangalan noon. Sa totoo lang, ngayon pa lang ako nakakapagsalita ng ganito. Nauunawaan ko na. Ito ang kanyang unang Pasko. Hindi ba? Ano ang Pasko? Ano ang Pasko? Be! 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 Hindi ka nga, Gabi. May panahon din naman na hindi mo alam ang ibig sabihin ng Pasko. Kawawa ka naman. Siguro'y takot na takot ka. Namimiss ko na ang mama ko eh. Oo, alam ko. Pero hindi ka dapat matakot. Kami ang magiging kaibigan mo. At ngayong gabi, makikilala mo ang pinakadakilang kaibigan sa lahat. His name is Jesus. Mr. Owl! Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Munting Tu. Siya si Mr. Owl. Kung may nakakaalam ng tungkol sa Pasko, siya yun. Siya kasi ang may pinakamaraming Paskong napagdaanan sa aming lahat. Gabi, hindi tama yan. Hamo na siya. Tama naman eh. Marami na akong Paskong pinagdaanan. Ngunit, kailangan ko pa rin ng tulong sa pagpapaliwanag. Ngayon, sino ang tutulong? Lahat tayo, di ba mga kasama? Tama! Kung gayon, simulan natin sa simula. Mula ng hinubog ang mundo at ang hardin ng Eden. Magtatayo tayo ng hardin at magkakaroon ng palabas. Ito ng panahong hinihintay natin, napapanahon na pagdiriwang. Hiwaga nito ay babaguhin ka, o ang hiwaga ng Pasko. Tingnan mo sila. Para silang mga taong siraulo na laging nagdidiriwang ng Pasko. Wala akong pakialam sa kanila. Pero yung maliit na tupa, parang ang sarap kainin. Meow! Oo nga. Gutom na rin ako eh. Kung gano'n ay sumunod ka sa akin, Grey Cat. Dahil bago matapos ang gabing ito, si Jezebel ay maghahain sa'yo ng masarap na tupa. Ito na panahong hinihintay natin, napapanahon na pagdiriwang. Hiwaga nito ay babaguhin ka, o ang hiwaga ng Pasko. Ang kwento ng Pasko ay isang kwento ng kalungkutan at lubos na kaligayahan. Noong unang panahon, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mga tala at ang mga planeta, ang mga halaman at ang mga hayop. Nilikha din niya ang lalaki mula sa alabok, binigyang buhay at pinangalanang Adan. Si Rodney! Si Rodney! Si Rodney! At mula sa lalaki, nilikha din niya ang babae at ito ay kanyang tinawag na Eva. Si Mona! Si Eva! Sila'y walang bahid ng kasalanan at namuhay sa magandang hardin. Maligaya kami. Napakaligaya. Ang saya-saya nila! Ipinagkatiwala kay Adan ang lahat ng hayop at pinangalanan niya ang bawat isa. Ikaw ay kamelyo. Ikaw ay elepante. At ikaw naman ay kangaroo. Tahimik at payapang namuhay sina Adan at Eva sa piling ng Diyos. Mapayapa kami. Hanggang isang araw, nagpakita si Satanas kay Eva sa anyo ng isang ahas. Ganon? Mas magaling ako kesa sa inyo. Kumusta, Eva? Maaari bang magtanong? Boo! Huwag kang makinig sa kanya! Sinungaling yan!
Totoo bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain mula sa kahit anong puno sa hardin? Maaari kami kumain ng prutas mula sa mga puno sa hardin, pero sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng prutas mula sa puno sa gitna ng hardin at huwag ninyong hahawakan dahil ito inyong ikamamatay. Ayaw naming mamatay! Sundin ang utos ng Diyos! Hindi naman talaga kayo mamamatay. Dahil alam ng Diyos na kapag kayo'y kumain nito, ang mga mata nyo'y mabubuksan. Magiging katulad nyo ang Diyos. Alam ang kabutihan at kasamaan. Napagtanto ng babae na ang bunga sa puno ay mabuting pagkain at kaaya-aya sa paningin. Isa pa, ito ay kanais-nais sa pagpapalawak ng karunungan. Wag! 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 Oh! Sinuway nila ang Diyos at kinain nila ang bunga sa puno ng karunungan ng kabutihan at kasamaan. Anong nagawa natin? Anong nagawa nila? Big sin. At dumating ang kasalanan sa mundo. Kasabay nito ang kamatayan at pati na sa hayop. Ito ang malungkot sa bahagi ng kwento ng Pasko. Ngunit hindi nagpabaya ang Diyos. Siya ay gumawa ng paraan upang matubos ang sanlibutan sa kasalanan. Ang kanyang solusyon ay pinadala ang kanyang anak. At siya ay si Jesus! Tama. At ang kanyang kaarawan ang ating ipagdiriwang ngayong gabi. Pero bakit tayo nagdiriwang? Dumating siya para iligtas ang mga tao, hindi tayo. Nagdiriwang tayo dahil siya ang Panginoon ng lahat. Siyang tunay, siya ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang Alpha at Omega, ang simula at katapusan. Ang makinang natala sa umaga. Siya ang dakilang manunubos, tunay na kaibigan at tagapagligtas ng buong sanlibutan. Wow! Ang dami niyang mga pangalan! Marami nga, ngunit ang tawag sa kanya ng pangkaraniwang tao ay Hesukristo, ang pangalang nangingibabaw sa lahat, ang pinakamatamis na pangalan. Jesus, kay tamis ng ngalan mo, kay pig-ibig to, katulad mo. Yan ang dahilan kay mahal ko. O Jesus, kay tamis ng ngalan mo. Jesus, kay tamis ng ngalan mo, kay pig-ibig ko, katulad mo. Yan ang dahilan kay mahal ko. O Jesus, kay tamis ng ngalan mo. Ngayon, munting kaibigan, naunawaan mo na ba? Tayo ay binigyan ng isang gabi bawat taon upang sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng ating puso at tinig para kay Panginoong Hesus. Sa hudyat ng himala ngayong gabi, ating masisilayan ang kanyang pagsilang mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan. Ito ang napakatatanging kapanganakan. Ipinang ba siya sa isang palasyo? Naipanganak ba siya bilang hari? Mas espesyal pa kesa diyan. Siya ay pinanganak sa sabsaban, sa munting sabsaban tulad nito. Ngunit ilang tao lamang narito. Pero lahat ng mga anghel sa langit ay nakasaksi. Kasabay ng ilang hayop na katulad din natin. Alam kong importante to lahat sa inyo. At huwag niyo sanang masamain. Pero gusto ko nang umuwi sa nanay at tatay ko eh.
Alam namin ang iyong nararamdaman. Ngayong gabi, ikaw ay nalulungkot. Alam naming lahat ang pakiramdam ng mag-isa. Pero ngayon, miyembro na tayo ng mas malaki pang pamilya. Hindi ba mga kasama? Tama! At ikaw ay aming inaanyayahan upang maging miyembro ng aming pamilya. Pati ako? Sino ang magpapatunay? Ako! Sisiw pa lang ako, wala na si ina. Di pa niya ako napapalaki, inadobo na siya. Inggit ngayon ako sa buong pamilya. Kaya't huwag pababayaan ang inyong pamilya. Kung nandyan ang iyong pamilya, buhay ay sasaya. Kung may pag-ibig sa tahanan, pasanig gagaan. Kung wala kang makatulong, o walang gagabay, eto kami kaibigan. Pamilya mong tunay. Kung nandyan ang iyong pamilya, buhay ay sasaya. Kung may pag-ibig sa tahanan, Pag-ibig, pasanig gagaan. Kung wala kang makatulong, o walang gagabay, eto kami kaibigan. heto kami, pamilya. Kukukaro! Oink, oink. Kung tunay! Halika kaibigan, sumama ka! Kung nandyan ang iyong pamilya, buhay ay sasaya. Kung may pag-ibig sa tahanan, Pag-ibig, pasanig gagaan. Kung wala kang makatulong, o walang gagabay, eto kami kaibigan. heto kami, pamilya. Kukukaro! Oink, oink. Ba, ba. Kung tunay! Kung nandyan ang pamilya, buhay ay sasaya. Kung may pag-ibig at galak, pasanin at lusay gagaan. Kung walang makatulong o walang gagabay, Eto kami kaibigan, pamilya mong tunay, mong tunay. kung nandyan ang pamilya, buhay ay sasaya. Kung may pag-ibig at galak, pasanin at lusay gagaan. Kung walang makatulong o walang gagabay, eto kami kaibigan, pamilya mong tunay, mong tunay. Mas masaya ba ang pakiramdam mo ngayon, munting tupa? Oo nga. Salamat, Rodney. At salamat sa inyong lahat. Magaling! Ngunit kailangan na nating maging abala para sa hudyat ng himala ngayong gabi. Tama, Mr. Owl. Alam na namin kung ano ang aming gagawin. Ay, gusto mo bang tumulong sa amin, munting tupa? Anong pwede kong gawin? Kailangan natin gumawa ng sabsaban. Tignan mo kung may makita kang kahoy. O sige po. Pero huwag kang lalayo, ha? O sige po, hindi po. May saysay pa ba ang aking buhay? Wala nang lahat,
naglahong bigla, nilakhang tahanan. Ulilang lubos, walang yumayakap, wala nang nagmamahal. Paano niyo ko aakiting magdiwang, puso'y wala nang sigla. Kahit ituring niyo kong kaibigan, di matakpan ang lungkot ng saya. Sino ngayon ang magkakalinga? Sino ang mamahalin? Pamilyang mamahalin. Kumusta ka? Sino? Ako? Ikaw nga. May iba pa ba ang kausap dito maliban sa'yo? Ako nga pala si Jezebel. At ako naman, si Greycat. Ikinagagal ako kayo makilala. Ako nga pala si... Wala pa pala akong pangalan. Pero, pwede niyo akong tawagin Munting Tupa. Munting Tupa. Kay gandang pangalan. At ano naman ang ginagawa ng isang munting tupa sa lugar na ito? Binili ako ng mangingisda. Iniliyo niya ako sa aking mga magulang. Oh, kinalulungkot kong malaman yan. Ako man. At nakakalungkot ding isipin na ang isang inosenteng tupa ay kakainin lang ng isang magsasaka? Ano? Sa tingin mo ba ikaw pa lang ang unang tupang dinala dito? Paulit-ulit na kwento na lang yan. Ang magsasaka ay bibili ng tupa, kunwari aalagaan, pakakainin, patatabain at pagkatapos kakatayin at lulutuin para sa isang pagdiriwang. Hindi mapagkakatiwala ng magsasaka na yon. Pero akala ko... Akala mo ano? Na binili ka niya para sa iyong makapal na balahibo? Sabi nila, pwede ako maging parte ng kanilang pamilya. Yan bang sinabi nila sa'yo? At sinabi din ba nila sa'yo kung hanggang kailan kanila magiging kapamilya? Sabi ko na nga ba? Sa tingin ko ay pinagagaan lang nila ang iyong kalooban dahil alam nila ang malungkot mong kahihinatnan. Pero sa totoo lang, hindi ang tulad nila ang nais kong maging kaibigan. Ang gusto kong maging kaibigan ay makatulong sa aking makatakas. At may paraan. Bukas na bukas din ng umaga ay maaari ka nang makabalik sa tunay mong pamilya. Paano? Marami kaming alam. May truck ng Tama na, gatas. Jezebel. Baka madaldal to. Madaldal ka ba, munting tupa? Chismoso ka ba? Hindi, wala akong pagsasabihan. Pangako, parang awan niyo na. Tulungan niyo ako. O siya. Sige. May truck ng gatas na dumadaan dito upang maghatid ng gatas dyan sa tindahan sa may kanto. Ngayon, maaari kang makisakay doon patungong bayan kung saan may mga kakilala kaming pusa na tutulong sa'yo para makauwi ka sa bahay niyo. Tutulungan ka naming mahanap mo ang daan. Pero, walang dapat makaalam na ikaw ay aalis. Kung hindi, malalagay kami sa kapahamakan pag nalaman nilang ikaw ay aming tinutulungan sa iyong pagtakas. Wala akong pagsasabihan. Meow! Kung ganon, magkita tayo pagkatapos ng hudyat ng himala habang sila ay sumasamba. Pero tatandaan mo, walang dapat makapansin na ikaw ay aalis. Naintindihan mo? Naintindihan ko. Salamat, Jezebel. Salamat sa inyo. Hindi ko kayo makakalimutan. Alam kong hindi. Kita tayo mamaya. Yan!
Tamang-tama, kakailanganin natin yan. Kay husay, munting tupa. Bakit tayo gumagawa ng lalagyan ng pagkain? Dahil ang sabsaban ang naging unang higaan ng sanggol na Hesukristo. Sa tuwing makikita natin ang sabsaban, ay maaalala natin na si Jesus ay hindi dumating sa mundo upang mamuhay ng marangya. Pumarito siya upang mamuhay ng pagpapakumbaba at sakripisyo. Bakit kinailangan magsakripisyo? Napakagandang katanungan, munting tupa. Dugo ang tanging tutubos sa kasalanan. Ayon sa Biblia, naparito si Hesukristo upang tubusin ang mundo sa pagkakasala. At siya na mismo ang naging sakripisyo upang payapain ang Diyos Ama. Hindi ko gusto ang magsasaka. Ibig kong sabihin ang Diyos Ama. Hindi maganda na kailanganing magsakripisyo? Huwag kang magdamdam, munting tupa. Ang Diyos Ama ay mapagmahal. Siya na mismo ang nagsakripisyo para sa atin. At ang sabsaban ang simbolo ng kanyang pagmamahal. Sa sabsabang walang duyang higaan, Panginoong Jesus, noon na himlay, mga bituin sa langit nagbabantay. Munting Jesus ay nahimbing na tunay. O ng mga hayop ay gumising, subalit ang bata ay tahimik din. Aking Jesus, masdan mo may pag-ibig. Sa tuya'y nais kong ika'y Kumakalam na talaga yung tiyan ko. Gusto nga talagang kainin yung tupa na yon. Konting tiis na lang, Grey Cat. Sandali na lang at mapapasa atin na ang tupang yon. Meow! Halik kayo! Halik kayong lahat! Ating pagmasdan ang ating ginawa. Napakaganda! Ngayon, maaari na tayong magdiwang. Ang mga paru-paro ay handa na sa kanilang pagtatanghal, alay sa Diyos at pagpapala para sa atin. Ngayon, tayo'y magsiupo at manood.
Siyang tunay. Ang kanilang alay ay galing sa talento. At ang lahat ay may kanya-kanyang handog para sa ating Panginoon. Inipon namin ang aming mga balahibo. Ito, gumawa kami ng malambot na unan para kay Jesus. Ako naman, nagtabi ng gatas upang makagawa ng malasang krema para sa kanya. Ang bawat isa ay may alay. May maibibigay ka, munting tupa. Lahat tayo'y may maibibigay. Ang pinakidakilang alay sa Panginoon ay ang ating sarili. Ibinigay niya sa atin ang lahat at maibibigay nating lahat para sa Kanya. Pero paano ko maibibigay ang aking sarili sa kanya? Sa pagtanggap ng alay niya sa tao at sa pagmamahal sa iba tulad ng pagmamahal niya sa kanila. Eto na ang sandali! Dumating na ang hudyat ng himala! Anong dapat kong gawin? Wala kang ibang gagawin, munting tupa, kundi ang manood at makinig. Nang panahong yaon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng mga nasasakupan ng imperyo ng Roma. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Sa lupaing ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. At nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol.
na ako. Jezebel? Natakot ka ba sa amin, munting tupa? Oo, bakit niyo ginawa yun? Wala lang, katuwaan. Ayaw mo ba ng katuwaan? May pinagsabihan ka bang magkikita tayo ngayon? Wala. Sigurado ka? Sigurado. Dahil kung nagsisinungaling ka. Great cat! Tigilan na natin ang panunukso sa munting nilalang, lalo na't marapit tayo sa koral. Mabait na tupa. Nangako kayo na dadalhin niyo ako sa aking mga magulang. Siyempre naman, darling. Nais ka naming makauwi na sa inyong bahay kung saan makikita mo ng iyong nanay at tatay. Ngayon, tara na at malayo pa ang ating biyahe. Tigil! Ikaw na naman? Huwag kang sumama sa kanila. Sila yung mga sinungaling. Huwag kang makialam dito kung ayaw masaktan. May pakialam ako dito. Siya'y kaibigan ko. Huwag mo silang pagkatiwalaan. Nais ka nilang dalhin sa kagubatan at ikaw ay papaslangin. Ano ba? Gusto mo makabalik sa mga magulang mo? Ayaw mo? Malaki ang pagkakamali mo ngayon, Gabi. Magkasing sarap sa akin ang tupa at kambing! Anong nagawa ko? Kasalanan ko lahat to. Walang anuman. Totoo lahat ng sinabi ko. Ika'y kaibigan ko. At wala nang higit pa sa pag-ibig tulad nito. Kaya niya ibigay lahat para sa kanyang mga kaibigan. Kasiyahan ni Gabi ang ialay ang kanyang buhay para mailigtas ka. Naintindihan mo na ba, munting tupa? Ito ang ginawa ni Jesus para sa buong sangkatauhan. Alang-alang sa kaligtasan ng bawat isa. Inilaan niya ang kanyang buhay. Oo, naunawaan ko. Ito, Gabi. Itong gabing ito ay para sa iyo. Ito na may para sa'yo, sa ngalan ni Jesus. Ikaw, munting tupa. Ano ang iyong alay ngayong gabi? Utang ko ang buhay ko. Pero kahit ibigay ko ang aking buhay, hindi ito sapat. Tama ka, munting tupa. Wala isa man sa atin na makababayad ng pagkakautang sa Diyos. Ngunit nais pa rin niya tayo maging kapamilya at nais pa rin niyang mamuhay sa ating mga puso. Oo, nauunawaan ko ng lubos. Ang gabing to ang hudyat ng himala. Purihin ang Diyos ng langit at lupa. Pinagaling ako ni Jesus. Dahil sa kanyang sugat, maghihilom tayong lahat. Joy to the world.